The Socom Foundation has a primary mission of providing additional financial assistance to wounded personnel. Mayong buntag mga bay, right now we are here in Socom Special Operations Command here in Magsaysay mga bay, headquarters nila. We will be participating the Socom Moto Adventure mga bay. So this event mga bay is facilitated by Socom Foundation Incorporated in coordination with Socom Riders. This is a ride for a cause mga bay, for our wounded soldiers. So proceeds of this activity mga bay will be donated to Socom Foundation. Right now mga bay, riders are already preparing to depart na mga bay. So these are the riders who are participating for today's release mga bay. So now first batch of participants mga bay will now depart and start the Moto Adventure of Socom, the 600 kilometer endurance challenge mga bay. The Dragon! Right now mga bay, we are now proceeding to checkpoint number 1 of Moto Adventure ng Socom mga bay, sa Petron, San Jose. Ang ruta mga bay is traversing the Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Quirino and Aurora provinces mga bay. So kaya tinatawag siyang Hayanora. So yung mga dulo 2 liters ng mga provinces mga bay ang gitawag nilang Hayanora Loop. Total of 600 kilometers a loop, to be completed in 2 days mga bay. Parang chill lang, chill. Hindi to, this is not the race. Ang ano na to is this is in fact ride for a cause, to be donated, or the proceeds will go to Socom Foundation mga bay, for the injured soldiers mga bay ng Philippine Army or Armed Forces of the Philippines. Alright mga bay, so samahan nyo kami mga bay. With me is Sir Elvis the King, our spear mga bay, Sir AJ and Sir James. So apat kami tanan mga bay. Though ang mga riders kanina mga bay, I think it's more than 50 riders or around 30 to 50 riders. I think puro big bike. Though may isa akong nakita na enduro bike na nagpasilid or nag-join sa Moto Adventure ng Socom mga bay. So overnight kami ngayon mga bay sa Dinajawan. Camping to mga bay, camping, kaya adventure ang dating. Alright mga bay, see you on the road mga bay. Depart na mga bay from checkpoint number 1. So we had our brands na rin mga bay. No, yung ibang mga participants mga bay already departed. So kami na lang apat. Mayroon pa pala iba na naiwan pa dito. May mga 3 pang big bike nga nandito. So almost all of the riders departed already from checkpoint number 1, proceeding to checkpoint number 2, which is in Isabela Itiagi mga bay. Mayroon akong problema sa spring ko mga bay. Sa suspension ko palaging nag-message ang system. Hopefully mag-reset lang to later. But yes, meron siyang message na default mga bay ang suspension ko. In fact, hindi ko siya ma-adjust electronically. So chill ride lang to mga bay. Time check, it's what,
11:07. So mga 3 hours siguro to dito. So nasa Isabela kami around 1-2, and another 2 hours, so mga 4 PM mga bay. Between 4 to 5 we will be in Dinajawan sa checkpoint number 3. Wherein sa Dinajawan kami mag camping mga bay. May beach resort doon. Oh, hopefully okay to. Napansin nyo dito sa gilid ko mga bay, especially doon sa Cabanatuan na area, haba ng parang central plain ng Luzon mga bay, parang Pampanga din. Dito pala nadaanan namin noon kanina sa bago magkabalatuan or even in Palaya na area. Ano pala yun doon mga bay? Rice Granule of the Philippines. In fact nandun yung Phil Rice. Santa Fe tayo, no? So Santa Fe, so maganda sana punta ng Maliko, but out of way lang si Maliko. So from Santa Fe mag-Aritaw na kami, then akyat ng Isabela. Ang kagandahan dyan sa Quirino na portion mga bay, ang ganda ng twisties dyan. Of course hanggang pabalik na Bungabon, kasi sa Bungabon yun yung Socom, tinatawag ng Socom na Bungabon Academy. Grabe ang twisties dyan na walang binatbat ang Marilaki. Libre pa so far, ha. Tricycle lang, tricycle. Kaming barko. Truck pala, hindi barko. Nakita nyo yan sa baba mga bayo. Ganda mga bayo. It so happen lang na harvest season nila, kaya brown na ang color. Pero kung green yan, ang ganda. So ito dito mga bay, maraming twisties na to. Kung napansin nyo dun sa unahan mga bay, tatawirin na namin yan dyan. We will cross that bundok mga bay. So pag bundok, expected yan, twisties yan sa Aritaw. So hopefully walang masyadong truck dyan sa Aritaw para mas maganda ang tirada natin sa twisties mga bay. Tignan ang hangin dito, Karanglan, Nueva Ecija mga bay. Ito na yung Nueva Vizcaya. So we are already here in Nueva Vizcaya mga bay. So yun yung border doon. Okay, downhill naman to. Doon paakyat. Ito ngayon downhill naman. Wow. Ano pala to masyado? Right curve pala. Oh, delikado ang truck dito. Ang bilis pa naman. Mga bangki ngayon yung mga ano dito eh. Oh. Masungkit kasi ano. Maayong hapon mga bay. We are already here in San Valley gas station mga bay, here in Chagi, and just completed our check-in process, and the group now ready to depart for checkpoint number 3 in Kasiguran or Dinajawan area mga bay. Right now mga bay, we are already here in Quirino mga bay, Itchagi, going to Dipakula already. Magandang view dito. Aside sa twisties mga bay, super daming twisties dito mga bay until makarating ka sa Dipakulaw. Because ito mga bay, parang cross country. So this is around 180 kilometer or 80 kilometer, 120 kilometer to Dipakulaw. Pero ang twisties nito mga bay is nasa 70 to 80 kilometers din.
So Quirino to Aurora na to na province mga bay ang i-connect namin. Hopefully na hindi masyado or walang ulan doon sa twisties na portion, parang hindi makakiliti ang mga twisties mga bay. Pero kung umulan ngayon, sigurado yan kiliti talaga ang twisties doon. But I think expected na umulan mga bay because makulimlim pa rin until now. Itong ruta na to mga bay, ito yung route ng Bus Ironman. So usual talaga to dito dinadaanan ang mga big bikes na naglulup because ito yung pinaka-access lang from the north. Like for example, kung galing kang Cagayan Valley or Cagayan Province, ito yung pinaka-access going to Aurora. Kaya usual pag north loop, ito talaga ang dinadaanan mga bay. So update lang mga bay. So meron ng sa buong route namin and including sa participants. So mayroon ng slides. Meron kasing off-road doon na kunting off-road lang naman bay, mga siguro mga 100 to 200 meters lang. But medyo madulas dahil muddy siya. Pag ang gamit mo na gulong mga bay is road tire, sigurado ka talaga doon. So may nag-slide daw doon na participants but wala namang injury mga bay. And we have also another, well, slide lang din because sa road naman or sa semento naman, because ang ginamit din na gulong is, or ang gamit din na gulong is very aggressive sa off-road. So dito tayo naman ngayon, careful lang dito kasi basa ang daan mga bay. Kaming single motor, super Makati, truck balik. So hindi talaga kami pinalad mga bay, umuulan talaga. Hindi pa naman to all weather ang gamit ko mga bay. In fairness mga bay, maganda ang daan nila dito mga bay, pero nag-umpisa na ang twisties. Ang problema nito mga bay, ulan. We are in the middle of nowhere mga bay. Short break to enjoy the fog at saka lamig sa area. See you in checkpoint number 3 mga bay. Mayong adlaw mga bay. So we'll proceed back now to Moto Adventure ng Soko mga bay. We are here in Dinajawan. We'll proceed to Dipakulao Petron mga bay for checkpoint number 4. Then after that to checkpoint number 5 in Dingalan or Dingalan. Then back to Socom headquarters in Magsaysay to complete the Moto Adventure. Time check, it's around 9:22. Yung mga ibang nag-Moto Adventure dito din pala sila sa Dingalan din. And nakikita na namin sila dito dumadaan na. Maganda mga beaches dito mga bay. Malalaking alon lang, so if mahilig ka sa surfing mga bay, maganda dito. Malinaw din ang dagat nila, so white sand din mga bay. And now ang trupa babalik na sa Moto Adventure ng Sukom, and we are now traversing the twisties ng Dinajawan to Baler mga bay.
We're here in Aurora already. Oh, yun oh! Kasarap na ba yun? Grabe, ang ganda ng view dito mga bay sa taas. Yung baba mga bay, that's Deep Pakulaw already. Ayan oh. Kita nyo yan mga bay oh. Wow. That's facing Pacific Ocean mga bay. Kaya medyo malalakas ang mga alon dyan. Dahil Pacific Ocean ang dagat dyan mga bay. Kaya known for surfing ang Dinajawan, Dipakulaw at saka Baler na area mga bay. So we are here in Dipakulaw already mga bay. Diyan sa unahan yan dyan yung rock formations, known rock formations ng Dipakulaw o Baler na portions. Ayan yun ang natural formations ng bato dyan mga bay. That's Pacific Ocean already mga bay. So kaya medyo maalon talaga siya. Yan yung known marker ng Baler or Dipakulaw or sa Aurora mga bay. Yan. Oh, ganda ng alon mga bay oh. Lakas ng alon oh. We are here already mga bay sa Baler Aurora Road mga bay, the known Socom Bungabon Academy mga bay. It's about 80 km na twisties mga bay. So tirahin natin to. See you on the road mga bay. Participants of Moto Adventure in Socom mga bay are now here in Aurora marker, wherein yung area mga bay na inambo si Maria Aurora. So nandito yung marker. So dito nagkaroon ng ritual palagi ang mga Socom riders mga bay. So currently ang mga participants ng Socom Moto Adventure magkaroon ng ritual dito to become the member of Socom Riders. Mga bay, right now we are here na sa last checkpoint, which is ang logo ng Socom mga bay. Ayan mga kabagat riders mga bay, now Socom members. We just completed the Moto Adventure ng Socom mga bay. Ayan, isang team kabagat mga bay. So we are here in Socom headquarters already.